Good morning, sir. Ako, sir, si Master Sergeant Ronnie Katagi, a member of ISAR Class 143-2001. Simula ng bata ako, sir, pinangarap ko talaga maging sundalo, sir. Ngayon, ang nangyari, sir, ako lang nakakaalam yun, sir, sa mga, sir, mga plano ko na maging sundalo. Kasi nang high school ako, sir, naging athlete ako, sir, ng sir, track and field. Bali, sir, tatlong school na pinag-aralan ko, sir, balik-balik, sir, Nag-aral ako, sir, sa Rizal National High School. Then, nag-second year high school ako, sir, sa Calintan National High School. Then, nag-aral ako ng third year sa Magsikap National High School. Then, lipat na naman ako, sir, sa Calintan National High School. Ngayon, sir, yung tawag yan, nag-iisip yung mga teacher ko, bakit baka siguro itong si Ronnie, luko-luko ito. Bakit palipat-lipat ng school? Pero, na-find out naman nila, sir, na na okay naman ako, wala akong record, yung gano'n. Hindi ngayon, nang time na, sir, ng fourth year high school ako, kasi bulak-bulak ako, sir, nang time na, sir, nang nag-aaral ako ng high school. Pag gusto kong umuwi, uwi na ako. Balik naman ako, pasok ang Lunes, magkikita na kami ng teacher ko, Biyernes na yun ng hapon, kinabukasan na, Biyernes na naman. Ngayon, ang nangyari, sir, nagkaroon ako ng back subject sa sa mathematics. Ngayon, nagka-intrams kami ngayon, intrams kayo ng high school. Di, medyo may kahirapan din yung buhay namin. Kasi yung mga parents ko, nga magsasaka rin lang, farmers, medyo kapos sa financial. Ngayon, ang nangyari, pag hindi ako mag-graduate ng high school, kasi ako yung pinaka-youngest, pinaka-bunso sa aming magkapatid, sabi ko, parang wala akong future, wala akong kinabukasan pag hindi ako makatapos ng high school. Ngayon nangyari, kinausap ko yung teacher ko sa mathematics. Sabi ko, ma'am, kung sasali ako ng intrams, tapos kung mananalo ako sa track and field, pwede ba, sir, ma'am, na wala na akong back subject? Sabi ng teacher ko, parang doubt siya, para wala siyang tiwala sa akin. Sabi sa akin, kung mananalo ka, sabi sa akin. Ang ginawa ko ngayon, kada umaga, kasi may bukid kami, tapos may medyo high ground patag. Tuwing umaga, ako yung nagtatali ng kalabaw. Bali, 4 na kalabaw yung kada umaga, isuupi ko na yun, nililipat ko. Ang ginagawa ko, 5 set yun. Mula pababa, takbuhin pataas. Yun na yung lagi kong ginagawa. Mga 2 weeks na ganun lagi ginagawa ko, medyo naka-adjust na, medyo magana yung katawan ko. Di ngayon, nang lumaban na ako ng intrams, yung previous na nanalo na ng mga provincial meet, mga ganun, sila na lagi yung nananalo Kung sa mga challenger ako maraming nag-cheer sa akin mga classmate ko. Kasi ang alam nila, biro ko lang. Pero ang mindset ko, kailangan manalo ako kasi nakasalalay doon yung grade ko Para ako makasurvive, para ako makagraduate. Ngayon, sa awa ng Diyos, nanalo ako na naka-first ako ngayon. Ngayon, tuwang-tuwa ngayon yung teacher ko. Sabi sa akin ng teacher ko, Ronnie, hindi ko inakalain na mananalo ka. Sabi niya, ngayon, ang ginawa ko, nanalo ako yun sa laro, sa track and field. Napunta na ako, nakasama na ako hanggang ng provincial meet, hanggang sa pag-college ko, naging squad player na ako ngayon. Ngayon, medyo kapos na kami sa budget nang nag-aaral ako ng college. Napahinto ako. Ngayon nangyari, mayroong yung bayaw ko sa pinsan, niyaya ako na mag-apply daw ng sundalo sa Scout Ranger. Ngayon, ang nangyari, yung bayaw niya, si Master Orenes, trainer sa SRTS. Ngayon, ang nangyari, naikwento niya nga ako raw yung malakas tumakbo, ganun, player ako. Siyempre, sa training kasi ng Ranger, kailangan doon, malakas yung katawan mo, may skill ka, may stamina, yun ang maging puna mo doon. Ngayon,
Sabi niya sa kanya, papuntay mo dito yet, sabi niya. Ngayon ang nangyari, pumunta ako doon, pinapatawag niya ako. Eleksyon ng panahon na yon ng 1998, May 13, eleksyon na Pangulong Joseph Estrada. Ngayon, ang araw na yon, paghapon, umalis na kami, papuntang Camtection, Bulacan. Ang edad ko noon is 19 years old. Pagdating ko ng Camtection, Bulacan, yung commandant no ng ng SRTS, si Major Oliver Pibiar. Siya pa yung yung commandant namin ng SRTS noon. Major pa siya noon. Di ngayon, yung mga senior doon na mga trainer, mga RI, siyempre payat ako noon, tapos medyo kabataan pa. Laging kinakantsawan yung Sebastian Ornes, sabi niya, Ornes, yung bata mo, uuwi yan kasi sisiyo pa. Sabi niya, hindi uuwi yan. Sabi niya, alam mo yan, kilala ko yan. Ngayon, siyempre, ang ginagawa ko, tuwing umaga, tutulong ako doon, baling parang ka ba, yung utility, tulong nagluto sa kitchen kasi striker ka. Ngayon, after ng mga 1 month na katambay ko sa SRTS, nag-take ako ng exam dito na ako nag-take ng exam sa Camp Aguinaldo, sa Utag. Ngayon, awan na Diyos, nakapasa ako ngayon. Ngayon, ang nangyari, sa dami ng kuta namin, sa class namin, ng panahon na yon, halos yung mga kasabayan ko na mga nag-strike, doon na natulog sa sa simenteryo ng ng Tartaro. Marami yung kuta na yun, sir eh. Sina Bunawan ba, classmate mo? Si Port Company? Basta kayo magkakasabay na yan eh. Kasi, Opo, sir. First batch, second batch kami, sir eh. Kasi pinapakwento ko kasi yung kwento ng buhay ni Master Ronnie. Kasi itong 815 na serial number at saka 816, ito yung pinakamabigat na na-deploy dahil yung kukwento niya gaano kabigat yung napasabak sila. Kami, sir, yung yung class namin, pag-graduate namin nag-graduate kami ng January 26, 1999. Wala pa 1 month. Ibang mga classmate ko, Ilarin Tuaya, nasa na ng Basilan. Wala na. Marami ng report na mga nakiya na, wounded. Marami na sa class namin. After ng pumutok naman yung Camp Abubakar, nandoon pa rin. Tuwing encounter, tuwing may nangyari na gano'n nangyari, hindi talaga maiwasan sa mga kabats namin na may malagasan. Kung hindi na-wounded, malagasan. Kami yung halos sa class namin, kami yung halos nagbuwis ng buhay. Kung sa lang, sir, hindi sa pagmayabang, sir, kami yung class namin yung 98, ang malaking naambag sa process. Simula nang na-deploy kami sa Ngapel. Yeah, agree ako dyan kasi talagang yung paglabas nyo kasi ng training, kainitan ng mga kidnapping, habol-habol, pumutok ang Abubakar, pumutok ang Basilan, Sulu. Yes, actually, mabigat talaga, mabigat. Tapos ng time na yon, sir, nauna ako sa sir eh. Nauna ako sa field, sir, sa 15 company. Itong si Glenn Litamayo, kami talaga yung magka-close na sir. Nauna siya nag-ranger, sir eh. Siya yung ranger 141. Ngayon, hindi pa ako napag-ranger, sir, ng class ng time na yun, sir. Hindi pa ako napag-ranger. Hindi, ngayon, siya yung unang nakapag-ranger, doon ako kumukuha ng idea. Sabi ko, Ching, ano ba yung pag-ranger? Ano ba yung mga ganun-ganun? Batching mo si Tamayo? Kami magkabatch, sir. Sige. Si Late Tamayo. Anong first name ba ni Master Tamayo? Glenn Tamayo, sir. Glenn Tamayo, sir. Si Master Glenn Tamayo at saka si Master Ronnie Katage at isa pa, Master Agmok, sir. Cirilo Agmok. Sila lang yung tatlong na-recommend ng Medal of Valor sa rescue ni Gracia Bornham. Pero ito o kakwento na kasi ni Master Katage, dahan-dahan sino si batching niya na si Master Tamayo dahil ito yung mga idol namin ng mga Rangers kasi. Tamayo, si Master Acobera, recommended ng Medal of Valor sa 2 times sa
Punumohaji. Kasi ito yung klase ng mga mandirigma. Sige, Okay. kwento mo. Nang pag-report ni sir, ni Lita Mayo, kami na talaga yung magka-close. Nang the time, pag-graduate ko pa ng Ranger, pag-report ko ng kumpanya, kami pa rin laging close. Hanggang sa basilan, hanggang sa mga jamming, ganon, galaan namin. Kami mag-close. Doon ko nakita na si Lita Mayo, magaling makisama at saka sir, pagdating sa operation, talagang ang laging nasa isip to, safety sir, laging safety. May sir yung bansag namin sa kanya sir, K9. Siya yung K9 sa 15 company sir Bakit? Dahil, sige, ano ba yung sabihin ng K9? Ang style niyan sir, sa operation, kasi siya yung laging pinipili ni Sir Boy, Captain Boy Almonares sa tuwing mag-leading. Lalo na sir kung mga positive area, sasabihin niya na, Koy, yung team niyo yung mag-lead. Yun na lagi yung, sir, yung lagi niyang mention. Tapos ngayon, pagka mag-operation kami sir, dalawa yung lagi sir na na napipili. Ako o si Lita Mayo. Kasi totally sir, yung mag-operation sir, yan sir, rotation yung lead scout sir, by team, rotation yan. Kunwari, mag-start sa team 1 hanggang team 4. Rotation sir, every day yan sir, papalit ng Pero pag may nalaman ni CEO sir na medyo risky, medyo critical yung area, pipiliin yung si Lita Mayo. Kasi si Lita Mayo, medyo yan sir talagang agresibo sa lakad. Tapos ang lakad yun sir, kasi akong laging sumusunod sa kanya Dandahan yun sir, lakad yun sir, kung talagang may sapusa sir ba. Kaya yung, tapos yun, yung mga tracking sir na hindi nakikita, malalaman mo sa kanya dito dadaan yun, dito dumaan yun. Siyempre kung ikaw, know-how ka, talagang sabi mo hindi, wala dyan. Malaman mo naman, pag naunahan naman, doon na naman yung daan ng kalaban. Talagang magaling sa, sir, sa traces. Pero yung time namin yun, sir, hindi pa uso yung, sir, yung tawag yan, visual tracking na sabit ngayon sa atin sa, sir, trackers yung sa Ranger, sir. Ibig sabihin, natural sa kanya yan? Natural sa kanya, sir, yung magaling siyang mag-detect ng, sir, ng madaanan ng, kalaban. Tapos ngayon, Sandali nga muna. Bakit napaka-importante sa ating mga scout rangers yung galing sa pag-track ng kalaban? Bakit nga? Ikaw, lead scout ka na matagal. Sir. Ang kailangan, sir, kasi ganito, sir, kung magaling ka mag-track, sir, ng daanan ng kalaban, sir, doon mo makita, sir, yung, kung ma-estimate mo, sir, kung ilan sila, kasi nasasabik yan, sir, ng visual tracking sa Ranger, kung mabigat yung dala nila, kung ilang tao, kung malalaking tao ba yung dumaan. Kasi una-una sir, pagka yung apak sir ng lubog, ibig sabihin sir, mabigat ang dala. Tapos kung maliliit yung paa, meaning bata or babae yung sir. Pag malalaki naman yung apak, malaking tao o lalaki ganon, mga buta, bira naman nagbubuta yung babae sir Yung magbuta naman ng babae sir, maliit lang yung paa sir. Tapos kung halimbawa, kung magaling ka sa tracking sir, lalo sa field, malalaman mo sir kung kalaban hindi Iba naman yung tracking ng sir ng civilian o kalaban. Kasi yung pagkalaban kasi sir, mayroon silang mayroon ring ginagawa nila yung parang sir, gagaya sa atin sir yung may subject tayo sir na sir na Visual tracking? Visual tracking sir, yung mag-scatter sir, maghiwalay-hiwalay. Maghiwalay-hiwalay yun sir, hanggang pag once naghiwalay-hiwalay sir, mahirapan naman tayo ng hanap ng sir, kasi nagkahiwalay Tapos sa unahan naman sir, within 100 meter, mag-consolidate naman, naman sir, tawag yan, single file. At kung magaling ka na lead scout, alam mo yon. Malaman mo talaga sir. Kaya yung nung time sir, ng pag-critical ng area, pag hindi yung magiging lead scout sir, si Lita Mayo, ako yung napili. Kasi ang tawag sa akin sir, Mangyan sir Daga Mindoro ako sir Pag lagi, Mangyan, banatan mo na. Ilonggo ka, Mindoro? Yes sir. Yun ba? Bale yung kasi sir, yung naging relatives ko sir, galing galing Iloilo. Tapos sa Mindoro ako pinalak sir, doon rin ako nag-aral sir. Kaya yung
kasabayan ko taga Mindoro, sir. Ang tawag sa akin, sir, Mangyan, sir. Kasi doon ako lumaki, sir, eh. Okay. Doon talaga ako, born talaga ako sa Mindoro, sir. Okay, Kaya okay. tawag sa akin, sir, ang Mangyan. Kaya tuwing mag-lead scout, lalo ako sa Basilan, sir. Lalo ng that time ng panahon na yun, sir. Yung batalyon commander namin, sir, si naging chief staff, sir, si General Carito Galvez, sir. Tatanong yan, o sino yung company leading ngayon? Pag sinabi 15, sir, sino yung lead scout? Una-unang tatanong yan, lead scout, sir. Pag sinabi ni si Mangyan, sir, sabi ng mga tropa yan, sir, ang gano'n yan, tango agad yan, sir, si General Galvez, sir. Kasi alam niya, sir, yung capacity, nalalaman niya, sir, yung capacity ng bawat, ano, sir. Eh, lahat naman tayo, sir, magagaling, sir, lalo ang ranger, sir. Pero meron talaga, sir, na, ano, sir, parang basketball yan, sir, eh. Sino ba talaga yung magdala ng bula, o sino yung rebounder. Ganon yung laro sa, ano, sir, eh. Lalo sa field, parang, ano, sir, eh, yung teamwork. At saka may pang first five talaga. Yes, sir, o, sir. Na, ako karangalan ko ngayon, Ronnie, na pinagkakatiwala mo tong kwento mo, lalo na tong kay Gracia Burnham, kasi 25 years mong hindi sinabi. Pero ako kasi alam na alam ko sa katulad mo na kung pagkatiwalaan ka na mag-lead scout sa ranger, ibang level na tiwala yon kasi pinapagkatiwala Yes, namin yung buhay namin sa iyo eh. Sa totoo lang ha. Yes, Sa totoo lang. Yung katulad ko, lead scout ko dati, sina dati, buga na dati, bira. Ganon eh. Ganon yun eh. Ganon yung tiwala na binibigay sa iyo eh. So, yun. Salamat ka talaga. Pero yung una mong encounter, ikwento mo nga muna yung first encounter ko, sir, nandito, sir, yung kapapromote ko lang ito, sir, ng PFC, sir. Tapos, non-ranger pa ko doon, sir. Ngayon, ang nangyari, sir, galing kaming Dingli, Iloilo, sir. Proceed kami, sir, sa, ano, sir, sa third division, sa Mindan, sir. Kasi may niluluto, sir, na, ano, sir, yung 6IB, sir, na positive, sir, na area. Ito, sir, sa area ng Numancia, Aklan, sir. Hindi ko makalimutan, sir, ito, sir, kasi first encounter ko to, sir, eh. Ngayon nangyari, sir, yung 3 of 1st Brigade, sir, hindi pa yan, sir, 3 of 1st Brigade, sir. Task Force Panay pa yan, sir. To be led by Colonel Rosero, sir. Si Tiger yung tinatawag niya, sir. Yung, ano, sir, bansag sa kanya, sir. Si Tiger. kilala ko. Hindi, ngayon nangyari, sir. Si Tiger. Tinago muna kami doon, sir, mga 3 days, sir, sa, ano, sir, sa Kalikasan, sa taas ng 3rd Infantry Division training ground. Mga 3 days kami nakatambay. Pinull out kami, sir, ng alas 2 madaling araw. Kami yung pinaka-main importer. Kabady namin, sir, yung 6IB. Nang pinasok namin yung, sir, yung area, sir, naglakad kami, sir, mahigit mga 3 oras, sir, galing highway, papunta doon sa, ano, Pispan, pinag-ano namin, sir, eh, pinag-inkwentruan. Pumasok kami doon sa Pispan. Ano na, mga 5:30 na ng madaling araw, agaw dilim. Nauna yung, ano, yung lead scout ng 6IB, ranger rin, naka-blackshot. Hindi makita kasi maitim, sir, eh. Madilim, sir, eh. Tigkal sa ngayon, pasok doon. Ngayon, yung kalaban, doon sa may, ano, sir, sa may kubo ng Pispan, nakaduyan. Ngayon, sa unahan, naditig siya. Pinutukan yung, ano, yung lead scout ng 6IB. Hindi siya tinamaan. Ngayon, inupakan din na yung lead scout ng 6IB na ranger, yung nakaduyan. Di tumba agad yun, sir. Ngayon, kami, sir, ano yun, sir, eh, doon kami, sir, nag-scrimmage, sir, sa Pilapil ng Pispan, sir. Nakwento to rin Master Albaw. Iyon yung labanan niya sa Pispan. Si, ano, sir, si Master Marcelino. Nilo Marcelino, sir. Oo, tama. O, sir. Siya yung gunner doon, sir, na sige. nag-stoppage yung, ano niya, sir. Nag-stoppage siya. Sige, kwento mo nga yan. Yung 16, Yung pala sir. yun. Kami magkasama yun, sir. Yung team leader ko noon yun, sir, si Master Tagsep. Yun. Yun Si ba? Binancio Tagsep. Siya ang team leader ko. Yun, yung first encounter ko, sir. Doon yun ako nakita ng potential, sir, na doon siya nagkaroon ng idea na itong bata na ito, may, ano to, mayroong magkakaroon ng war story, sir, ba? Bandang huli, sir, ba? Hindi ngayon nangyari. Scrimmage kami doon, sir, sa, ano, sir. Kasi kitang-kita ko, sir, yung, ano, sir, kung paano pumasok yung, ano, doon ko nakita na yung ranger talaga, palaban talaga. Kasi lalo pag positive area. Kita ko yung 6IB naka-black shot. Una, taktigal sa pasok doon. Ngayon, ano, inupakan niya yung nakaduyan.
Di, tumba na yun. Nabulong pa rin ngayon yung trupa na kasi pumutok na eh. Yun, bagbaga na. Yung gunner doon, sila late SM Marcelino, doon nandoon na rin. Ngayon, ang ginawa ko, observe muna ako. Nung nagkatabi ko, nagkaputukan na. Di, nagpaputok na rin ako, sir. Paputok ngayon. Ngayon, nangyari, siyempre, bagong PFC, tartaraki pa, sir. Marami akong bala na, sir. Yung rifle grenade. Ngayon, yung rifle grenade, pinasa ko ngayon. Ako yung unang paputok ng rifle grenade eh. Yung unang putok ko, sir, yung talaga sa may kubo. Shoot talaga doon, sir. Doon sa may, doon nakita ni Master Taxi, magkatabi kami. Sabi ni Master, snappy taga, ganun sa akin. Pasok talaga doon, sir. Yung pagka, di grabing, na, sir, bagbaga na ngayon. Yung pag-search doon, sir, yun na, nakakuha ng 2M16, tapos isang Kia. Yun na, doon ang pagka, yung na-pull out na kami, sir. Nagdatingan na yung mga media. Datingan na rin yung brigade commander, si Colonel Crucero, yun. Interviewan na ng mga media ngayon. Kami mga ranger, nag-exit na kami, sir. Hindi hindi pinalabas na magkasama yung ranger doon, sir. Ang pinalabas doon, sir, 6IB lang. Kasi kami doon, opcon kami, sir. Kami yung, sir, pinakatawag yan. Main effort, yung area na yun. Ng area ng panahon na yun, sir. Kasi may inambos kasi na kapitan doon, sir, na sa area ng Tapas. Ngayon, ang briefing sa amin doon, sir, pag may mga positive na info, kami yung papasok. Kasi galing kaming buhol, sir, ng panahon na yun. Palagi naman tayong gano'n eh. Kumbaga, sa totoo lang, ito, kukwento nga ni Medal of Valor, recommend siya. At totoo lang kasi sa amin sa Ranger ko minsan, na-opcon kami, ibig sabihin, operational control kami sa isang unit. Yung mga achievements ng Rangers talaga, binibigay yung credit sa unit na saan kami na-opcon. And sanay kami dyan, kaya makita mo yung report talaga kung minsan, medyo hindi talaga nababanggit yung Ranger, pero sa totoong buhay, kami talaga yung bumira. Ayan, example. Yes, sir. Oo. Ganun na nangyari, sir. At least, mayroon kaming yung unit natin na SOCOM, sir, mayroong contribute doon sa, for example, 3rd Division, at least, yung accomplishment, hindi lang kanila, pati tayo rin. Meron, siyempre, may report din tayo, sir. Tapos, bilang Ranger, sir, karangalan rin natin, sir, na nabilong tayo sa ganung sir ba, na senaryo, ganun, may mission tayong nagawa na ganun. Pero sa isang bagong katulad mo na sundalo nung panahon na yon, anong feeling nung gano'n na nabinyagan ka na? Sir, naghalo yung sir yung kaba, pero excited. Siyempre, ka sir yung nabinyagan ka, sir. Tapos pagdating ng kampo, ayun, tungtuwa yung first sergeant namin, si Master Daniel Dangil. Si Master Dangil. Sir. Ay ko siya dati. Sir. Tagay-Pugaw. Tagay-Pugaw. Doon, siya doon, naganganga, tingin-tingin, paypaya sa akin. Halika, ganun siya. Paborito ako niya, sir. Halika. Tapos sabi niya, balita ko, parang inadjami, marami kang balang inubos. Sabi ko, konti lang first. Sabi ko, mga lang yan first. Sabi ko, mga 30 lang mahigit. Sabi niya, kwento ng trupa, ang dami kang balang naubos. Sabi ko, konti lang. Wag mong gawin yun sa Mindanao. Pag dumating Mindanao, sabi niya, kahon ka nang umuwi pagka ganun yung gagawin mo, sabi niya. Observe ka sa mga senior, sabi niya. Kung ano yung ganun ba? Sir. Hindi, kasi yung susunod mo na encounter mamaya, Mindanao na. Pero, yes, sir. gaano ka-importante yung ganun na advice sa mga seniors mo noong mga panahon na yon? Malaki, sir. Malaki yung, sir, ang importante, sir. Kasi, sir, yung mga senior na, sir, lalo yung mga master sergeant, sir, mga veterano na yun, sir, malaki na yung naranasan lang may encounter, sir, ba? Kasi kami, bagong sibol pa lang. Tapos, kung ano yung sinabi, sir, mayroong yun, sir. May isip yun, sir, na darating yung panahon, sir, na hindi man ganun na yung nangyayari, sir. Ganun yung mangyari. Pero mayroon talaga, sir, na ma-learn ka doon, sir, sa nangyari sa kanya, sir. Kasi, kaya sa akin, sir, yung mga nangyari na naikwento ko sa mga subordinate ko, mga junior ko, mayroon silang, sir, maka-advance sila nag-isip na ganito nangyari kay Master Katlagi noon. At least mayroon silang idea, sir. Kasi lalo yung mga bagong private, wala pang idea, sir Kasi first encounter, buti nga, pasalamat ako, sir, ng first encounter ko, sir. Nakaano kami, sir, lamang na kami, sir may cover kami, sir happy span, sir What if kung sa open terrain ka, sir, lalo kung private ka, sir, no choice ka.
kung ano gagawin mo. Kasi siyempre, speed of second, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Samantalang na yun, sir, meron akong idea na ganito pala yung gagawin, ganito. Gaano ka-importante rin yung makikita mo yung galawan, mga veteran moves ng mga seniors mo ng mga panahon na yon? Kina Master Tagsip, yan, yung nga, Yes, nakwento sir. yung Master Marcelino, Yes, SM sir. Marcelino, Yes, sir. ano yung nag-stoppage yung kanyang, ano, di ba? Yes, sir. Kaya yung, kung para sa atin, sir, lalo, sir, kung nasa field ka, sir, lalo yung senior ka na, i-motivate mo lagi yung ano, yung teammate mo, kausapin mo lagi, lalo kung, siyempre, lalo pag PFC, medyo, ano yan eh, may medyo, for happiness yung laging nasa isip niya, sir eh, labas-labas, ganun, basketball. Binata pa eh. Yes, sir, binata pa. Lagi mo silang, kung ikaw ang pinaka-senior, lalo team leader, section platoon sergeant, lagi mo check yung barrel nila, hindi lang ikaw. Ikaw yung leader. Check mo na malinis ba yan, ganun. Ikaw mismo yung, wag mong, lagi mong tutukan. Kasi that time na nangailangan kayo, yun ang makakatulong, lalo yung mga high power, mga 60 machine gun. Ikaw yung, ikaw yung maging sample. Kunwari, formation kayo, pagtapos after formation, kung ikaw yung leader, kuha ka ng baril mo, linisan mo. Pag nakita ka ng mga junior mo, na naglilinis ka ng baril, wala silang gagawin, gagayahin ka, maglilinis din yun. Maglilinis din sila ng armaments nila, mga firearms nila. Tapos ngayon, lagi mo silang i-motivate na ganito yung gagawin, darating yung panahon, ganito. Kasi hindi habang buhay, pag sundalo ka kasi, lalo private PFC ka, hindi habang buhay, ganun ka na lang. Darating, sir, kasi tayo mga sundalo, sir, kahit enlisted personnel ka, train ka, sir, as a leader eh. Darating ng panahon na magiging first sergeant ka, magiging sergeant major ka, na magsimula ka sa kill scout hanggang mag-assistant, hanggang maging team leader ka, darating na hawak ka ng tao. Darating na, yun ang magiging function ng isang sundalo, sir. Pero ang sikreto kasi ng elite units na pinanggalingan namin ni Master, at kahit anong elite unit, hindi maging elite unit yan kung wala ito. At ito yung leadership by example talaga. Yes, yung sir. tipong ipakita mo na gayahin ka at tularan ka, di ba? Yes, sir. Bakit? Napaka-importante yon. Sa'yo, lalo na nung private ka pa. Yes, sir. Hindi ka pa pumupunta Mindanao. Pero yung sabi lang ni Master Dangil na wag ka mag-ubos ng bala dahil alam niya yun eh. Pag ganong ka sa Mindanao, ubos talaga yun. Oh, yes, sir. Oh. Kasi pag once na, kung iniisip mo, sir, na enjoyment lang, sir, putok ka ng putok, pag naubusan ka ng bala, hindi ka bibigyan ng kasama mo. Kasi mahirapan na, malayo na eh. Ikaw mismo yung mag-maximize mag-maximize ng bala mo o magdisiplina ka kung anong dapat mong gagawin. Kasi tawag yan, yung resupply, hindi mo malaman kung kailan mag-resupply ng bala, sir eh. Another, mag-resupply ng bala after encounter na yun, sir. Magbigay ng bala. Tapos ngayon, sir, ang i-motivate mo yung junior mo, kung ikaw ang leader, wag mong ipakita na, normal sa atin may tapang eh. May minsan, medyo mawalan ka ng sir ba? Hindi lahat ng sir, yung lakas ng loob, sir, hindi pare-pareho, sir eh. Wag mong ipakita sa junior mo, sir, na sir, na nawalan ka ng tapang, sir. Kailangan agresibo ka, ipakita mo sa kanila. Kasi ikaw yung sir eh, ikaw yung tinitingnan ng subordinate mo. Ikaw ang tinitingnan nila. Tama. Ikaw ang tinitingnan, lalo sa commander, commanding officer ka, ikaw ang tinitingnan ng tao mo. Kung once na agresibo ka, kung ikaw yung talagang sabi ng, mahirap na ito, sir, mahirapan tayo. Hindi, kaya na nito. Walang ganon. Sa atin, walang negatibo talagang Yes, sir, ganon. Pag negatibo ka, katay ka eh. Kaya natin, puro ting pasilip, kaya natin ito, hindi pwedeng lalo kung sa atin na Rangers, pag binigyan tayo ng mission, sir, kaya nga yung sa Rangers Creed, sir eh, do I belong survivor, sir, nakalagay doon, sir. Kailangan, i-survive mo yung mission mo bago ka bago mo sabihin na mag-complain, sir. Kailangan gawin mo talaga yung lahat ng ng task sa atin, sir, bilang Ranger, sir. Anong result ng unang encounter mo? Nakailang body count kayo? Bali, 2, sir. Tapos, 2 M16 sir yung namin, sir, na recover namin, sir. Yun yung first encounter ko, sir, sa sir, sa Iloilo, sir.
So ito kasi, pasensya na kayo, palagi ang batayan kasi namin ng success sa combat, kadalasan either makuha namin yung terrain o makapatay kami. Yun ang tinatawag namin na body count. At yung firearm, syempre, yun yung trophy namin para nakuha yon. So,